Ang gutom na yon. Sa isang maliit na baryo sa Quezon na hindi nakikita sa karamihan ng mga mapa, may isang kakaibang paniniwala ang mga residente, huwag kailanman maglakad sa gabi kapag may naririnig kang bulong sa hangin. Ang mga matatanda ay tahimik lamang kapag tinatanong tungkol dito, ngunit may isang bagay silang laging sinasabi, kapag may nawala, huwag nang hanapin. Hindi na sila tao. Si Mang Elias, isang veteranong mangingisda, ay hindi kailanman naniwala sa mga alamat. Isang gabi, naglayag siya palayo sa pampang, hinahabol ang isang malaking huli. Habang nasa gitna ng dagat, napansin niyang biglang tumahimik ang paligid. Wala ang karaniwang ingay ng kuliglig at alon. Pumikit siya sandali upang makiramdam, at pagmulat niya, nakita niyang hindi na siya nasa laot, nakadaong na siya sa isang maliit na isla, napapalibutan ng makakapal na puno at hamog. Pilit niyang inalala kung paano siya nakarating doon, ngunit sa halip na mag-isip, bumaba siya upang maghanap ng makakain. Sa bawat hakbang niya, naamoy niya ang masangsang na amoy ng nabubulok na karne. May gumagalaw sa pagitan ng mga puno, mga anino na may mahahabang kamay at hindi pangkaraniwang kilos. Maya-maya, narinig niya ang isang paos na tinig. "Ikaw ba'y gutom na?" Napalingon siya at nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno. Siya ay payat, halos parang kalansay na lang na binalutan ng balat. Ang kanyang mga mata ay kulay dilaw at ang kanyang bibig ay may bahid ng dugo. Sa harapan niya, may isang nakabukas na palayok at sa loob nito, may nakalulutang na mga daliri ng tao. Napasigaw si Mang Elias at napaatras, ngunit nang lumingon siya, napansin niyang hindi na siya nag-iisa. Sa paligid niya, may mga nilalang na mukhang tao, ngunit may baluktot na katawan, naglalaway habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Mabilis niyang tinakbo ang kanyang bangka, ngunit sa kanyang pagtakbo, nadapa siya sa isang tumpok ng putik, hindi pala putik, kundi mga natutuyong buto ng tao. Ang matandang babae ay muling nagsalita, mas malakas ngayon. "Huwag kang matakot. Dito, lahat ay masaya. Lahat ay busog." Biglang lumitaw mula sa lupa ang isang peres ng kamay at hinila si Mang Elias pababa. Pilit niyang pumiglas, ngunit habang hinihila siya, naramdaman niyang lumalambot ang kanyang balat, parang tinutunaw. Naririnig niya ang kanyang sariling laman na pumuputok at nalalagas, kasabay ng gutom na hiyaw ng mga nilalang sa paligid niya. Kinabukasan, napadpad ang kanyang bangka pabalik sa baryo, ngunit wala siyang laman, tanging bakas ng dugo, at isang kumpol ng inuyang buto ang naiwan. Mula noon, tuwing may nawawalang bata o mangingisda, may isa na namang bulong ang maririnig sa hangin. At ang sinumang makarinig nito ay hindi na muling makikita kailanman.